Kaya please, umalis ka na. Umuwi ka na sa inyo, Shane. Tumayong muli ito at hinila siya patungo sa nakabukas na pinto. Alam kong hindi alam ni Rosel na nandito ka. Nakausap ko na siya. Sinabi ko na sa kanya na alagaan ka niya, mahalin ka niya, at kapag nakita ko o nalaman ko na pinayakan niya, babawiin kita sa kanya. Tumawa ito pero halatang fake lamang iyon. Henry, umiyak na sabi niya. Hinila siya nito at niyakap ng mahigpit. Kailangan ko itong gawin at sana maintindihan mo. Mula ngayon, Shane, malaya ka na nang wala ako. Magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. At kahit masakit na iwan ka, pipilitin kong maging masaya para sa'yo. Itinulak niya ito. Hindi mo ito dapat ginagawa, Henry. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan dahil nilalayuan mo ako. Naguguluhan ako sa sarili ko, Shane. Nilapitan siya nito, ngunit agad niya itong itinulak. Humahagulhol siya habang palabas ng apartment nito. Mabilis siyang pumasok sa kotse niya at doon niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-iyak. Tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya ito at rumehistro ang pangalan ni Rosel sa screen. Nakasampung miss call na ito. Pero hindi niya ito sinasagot. Iniliko niya ang kotse pauwi at mabilis na pinatakbo iyon. Nakita niya ang pagsunod sa kanya ni Henry sakay ang kotse nito. Binilisan niya ang takbo niya pero bigla na lang natanggal ang wire sa kanyang preno. Hindi na niya makontrol ang kotse niya. Patuloy sa pagtakbo ang kotse. Ilang beses siyang tinabihan ni Henry at bumisina pa ito. Ibinababa niya ang window shield sa kaliwa niya para sinyasan ito. Hindi ko mahinto ang kotse ko. Umiiyak na sigaw ko rito. Shane, iliko mo! Sigaw din ito habang nakadikit sa kanya. Nagitgitan ang mga kotse nila. Malapit na siya sa palikong daan at iisa lamang ang entrance at exit line dahil ginagawa ang daan doon. Kaya no choice siyang kailangan niyang ibangga ang kotse niya sa poste ng kuryente. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Katapusan niya na ba? Oh God, piping usal niya. Biglang may sumulpok na kotse sa harapan niya, kotse ni Henry. Kasunod nun ay ang kotse niya. Sumalpok ito sa klikuran ng kotse ni Henry. At sa sobrang lakas nun at nawalan siya ng malay. Pagising niya masakit na ang kanyang ulo, duguan at hindi siya makagalaw. Samantala, nagawa mo na ba ang plano, Fidel? Tanong ni Gwen sa kabilang linya. Habang palakad-lakad siya sa veranda ng kanyang pamamahay na may hawak na wine sa isang kamay. Oo, madam, napangiti siya at ibinababa ang telepono sa lamesa. Mauulit lamang ang nangyari noon at nakakatiyak siya ngayon ay mamamatay na talaga si Shane. Hindi niya alam kung may lahi ba itong pusa at hindi na mamatay-matay. Kailangan mawala si Shane sa landas niya para hindi siya mabisto sa mga negosyo niya kapag bumalik na ang mga alaala nito. Hindi naman dapat nadamay si Philomena, ang kanyang anak, kung hindi ito makikipagkita kay Shane. Kung sana hindi na lamang ni Shane ang pagkakaroon ko ng negosyong droga, ay hindi naman ito madadamay. Masyado kasi itong pakialamera kung saan-saan nagsusuot dala-dala ang kamera nito, kaya tuloy na lamang nito ang ginagawa niya. Mabuti na lamang at napatahimik niya sa pamamagitan ng pera si Agatha at si Rosel. Kung hindi lang siya nakipagkasundo kay Avery ay matagal nang patay ang manugang niya. Isa pa, isang tinik sa lalamunan niya. Nagpadala na nga siya ng mga litrato noon ni Shane pero hindi pa rin umapekto. Napatawad pa rin ito si Shane at ngayon nabalitaan niyang nagkabalikan na ang dalawa. Natitensyong iniinom niya ang lahat ng laman ng baso niya at muli iyon sinalinan. Ipinatanggal niya ng preno ang kotse ni Shane at sa anumang oras na bilisan nito ang takbo niyon ay mababangga ito o di kaya'y mahuhulog sa bangin at boom! Hindi na siya mangangamba sa pagtulog niya gabi-gabi dahil sa buwisit na babae ngayon sa buhay niya. Kawawang Shane, tumawa siya ng malakas habang nakatingin sa kanyang orasan na nasa dingding. Ngayon natitiyak niyang wala na siyang magiging problema. Hindi mapakali si Rosel habang nasa bakuran ng kanyang mansyon. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung bakit. Kanina pa niya kinukontak si Shane pero hindi ito sumasagot na kailangang mura na siya. Sa inis na naramdaman niya, naka-off naman ang cellphone ni Vicky. Hindi rin niya makontak si Travis. Mukhang magkasama ang dalawang iyon. Sana sinundan na lang niya si Shane. Kanina nang pumunta ito sa bayan. Shit, ano ba kasing ginagawa nito roon?
Ano bang iniisip niya? Pansin niya ang lungkot sa mga mata ni Shane kanina nung sinundan niya ito. Hindi niya ito tinatanong kung bakit pero malakas ang kutob niya na may kinalaman doon si Henry. Dahil pansin niya rin ang bakas ng lungkot sa mga mata ni Henry. Hindi kaya roon nagtungo si Shane pero bakit? Kinausap siya ni Henry kanina at nagpaalam na ito aalis kaya wala na siyang dapat ikabahala at ipagselos pero sa nakikita niya na apektuhan si Shane hindi niya ito masisisi dahil may nakaraan ang mga ito at ano bang laban niya roon. Habang nakatingin siya sa malayo at nalulungkot biglang sumigaw si Manong Philip. Nilingon niya ito. Si Rosel! Humahangos na tawag nito sa kanya. Bakit ho? Na-aksidente si na Shane at Henry. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa buo niyang katawan. Nasaan ho sila? Nasa hospital. Hali-hali na kayo sir. Habol hininga sabi nito. Tinawagan ko na si Guada para sabihin ang nangyari. Mabilis siyang kumilos at nagtungo sa kotse niya at pinaandar iyon. Sumunod sa kanya si Manong Philip na nakayakap lamang at walang sapin sa mga paa. Diyos ko, sana okay lang sila. Nang pamangking ko nakakrus ang palad ni Manong Philip. Malakas ang kalbog ng puso niya at hindi niya alam ang kanyang gagawin kapag may nangyaring masama sa taong mahal niya. Pagdating nila Manong Philip sa hospital ay agad silang sinalubong ni Manang Guada at Manong Julius, ang mga kasambahay ni Shane at sina Vicky at Susie na mga kaibigan nito. Nasaan si Shane? Nag-alala niyang tanong sa mga ito. Nag-iiyakan ang mga ito at hindi siya sinasagot. Ano? Bulyaw niya sa mga ito. Nilapitan siya ni Manang Guada. Nasa emergency room sir. Critical ang kanilang lagay ni Henry. Umiiyak na sabi nito. Nakaupo ang mga ito sa waiting area malapit sa emergency room. Hindi naman alam na pinuntahan ni Shane si Henry sa apartment. Hindi namin alam kung bakit. Sana pinigilan namin siya ni Vicky na umalis. Sana hindi ito nangyari. Humahagulhol na sabi ni Susie habang nakahilamos ang mga palad sa mukha nito. Kasalanan ko to. Sana sinundan ko si Shane nang makita ko siya. Napasuntok siya sa pader. Habang naghihintay sila ay dumating sina Travis at mga magulang ni Shane. Niyakap niya si Vicky at Susie. Ang umiiyak na si Tita Ana. Kinamayan at niyakap siya ni Tito Roman. Kailangan ko kayong makausap pari at si Roman. Malungkot na sabi ni Travis. Lumayo silang tatlo sa mga ito. May nakuha ang CCTV mula sa apartment na tinutuluyan ni Henry at mga dinadaanan ng kotse ng mga ito. May kopya ako. Inilabas nito ang cellphone nito at ipinapanood sa kanila ang video. Makikita ang isang lalaki na nakatayo sa gilid ng kotse ni Shane at makikita rin ang mabilis na pagdapa sa ilalim ng kotse ni Shane. Maya-maya lalabas na yung lalaki at may kinakausap sa cellphone nito. Ilang sandali pa ay makikita ang pag-alis ni Shane mula sa apartment ni Henry. Pag-alis pa lamang ng kotse ni Shane ay ang pagsabay ni Henry sa sasakyan nito. Magkasunod sila patungo ng Solomon Street. Mapapansin ninyo na mabilis ang pagpapatakbo ni Shane ng kotse at maging si Henry. Paliko na sila ng magsaysay nang biglang may isang truck na paparating. Makikita ang pagdikit ni Henry sa kotse ni Shane hanggang sa bigla na lang mag-overtake si Henry sa harapan ng kotse ni Shane. Sinagip ni Henry si Shane. Si Henry ang nagmistulang barrier sa pagitan ng kotse ni Shane at ng truck at dahil sa ginawa ni Henry, tumigil ang kotse ni Shane. Nakita ko kanina yung kotse ni Henry. Wasak na wasak ang harapan pati likuran nito. Ang kotse naman ni Shane ay nayupi ang unahang bahagi pero bumaliktad dahil siguro sa lakas ng impact. May picture na kami nung lalaki na nakuha na namin sa CCTV. Nagsasagawa na ng mga hunt operation ang mga pulis. Nahilamos niya ang isang kamay sa mukha niya. May gustong pumatay kay Shane? Naguguluhang tanong niya. Malaman ko lang kung sino ang gustong pumatay sa anak ko. Hindi batas na bakal ang gagamitin ko kundi ako na mismo ang papatay sa kanya. Nanggigigil na sabi ni Tito Roman. Ilang sandali pa ay lumabas na ang mga doktor sa ER. Duguan ang mga suit na suot ng mga ito at umiiling habang tinatanggal ang mask na suot. Agad silang lumapit na tatlo. Kumusta ho ang anak ko? Umiiyak na sabi ni Tita Ana. Kayo ba ang mama ni Shane? Alonzo? Tumango si Tita Ana. Kumusta ho siya? Nasa critical pa rin ang kalagayan niya pero nasalina na namin ng dugo. Natahi na namin ang biyak niyang ulo. Sa ngayon, magsasagawa pa kami ng test para maging stable ang kalagayan niya. Sa ngayon, ililipat siya sa ICU. Humahagulo si Tita Ana sa balikat ni Tito Roman.
Please, Dok, gawin po ninyo ang lahat para sa anak ko. Ayaw kong mawala siyang muli sa amin, Dok. Nawala na ako ng isang anak. Hindi ko nakakayaning mawala pang muli, sabi ni Tito Roman. Tumango ang doktor. Gagawin namin ang lahat. Ang pamangking ko ho, na si Henry, kumusta ang kalagayan niya, Dok? Nagtinginan ang dalawang doktor at umiiling-iling. Hinawakan ng mga ito ang balikat ni Manong Philip. Ginawa na namin ang lahat pero hindi kinaya ng pasyente ang natamo niya sa aksidente. Nagkaroon ng pagdurugo ang utak nito. I'm so sorry, maiwan muna namin kayo, sabi ng isang doktor ay kay Manong Philip. Napaupo si Manong Philip sa sahig. Inalalayan niya ito. Lalong lumakas ang iyak ni Vicky at Susie. Pumatak ang luha sa mga mata niya. Hindi niya akalain sa kabila ng pagiging mapang-asar nito sa kanya ay nagawa nitong magparaya sa huling sandali. At ngayon, nagawa pa nitong itaya ang buhay para sa babaeng mahal na mahal nito. Sumagi sa isip niya na kung sana hindi siya nakigulo sa mga ito, sana buhay pa ito at pinili ito ni Shane kaysa kanya. Pinahid niya ang luha at tinulungan si Manong Philip na halos magwala na. Henry, umiiyak na sigaw ni Manong Philip. Inalalayan niya itong makatayo upang makita nito si Henry. Sumunod sina Vicky, Travis, Tito Roman at Susie sa kanila. Nakatakip ang paa hanggang ulo nito ng puting kumot ng datna nilang inililipat ng mga assistant nurse ng higaan. Dahan-dahang tinanggal ni Manong Philip ang kumot sa muka ni Henry. Bumungad sa kanila ang gulo sa buong muka nito, duguan ang ulo. Niyakap ni Manong Philip ang katawan ng pamangkin nito na puno ng hagulhol ang loob ng emergency room. Humakbang siya palabas, sinundan siya ni Travis. Tinapik nito ang balikat niya. Naku, konsensya ako pare, wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi natin iyon ginusto. Tiningnan niya ito. Mahal nila ang isa't isa. Nakigulo lang ako sa kanila. Mabuting tao si Henry. Rosel, ikaw ang mahal ni Shane. Ano bang sinasabi mo? Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari. Halika. Hinihintay ka ni Shane. Sumunod siya rito. Nagsuot sila ng blue suit, hairnet at face mask bago pumasok sa ICU. Naroon si Shane nakahiga at nakabinda at ang bahagi ng ulo nito stable, ang heartbroken nito sa aparatos naroon sa tabi nito, ngunit bigla na lamang itong maging unstable. Agad-agad silang tumawag ng doktor. Shane, lumaban ka, mahal ko, impit niyang sabi habang nakatingin dito. Humahangos na dumadating ang doktor na umaasikaso sa kanila dito at mga nurses. Mabilis ang pagtunog ng aparatos, bumababa ang heartbeat ni Shane. Ginunting ng nurse ang damit sa bandang dibdib ni Shane. Inilagay roon ang revive machine. Clear! Sigaw ng doktor. Sumunod ang katawan ni Shane. Clear! Muling sigaw habang inilagay ang revive machine. Hindi siya mapakali. Mabilis ang pagtibok ng puso niya. Tinanggal niya ang face mask niya at nakakuyom ang mga kamao niya habang nakatukod ang mga ito sa bintana ng ICU. Naging stable ulit ang heartbeat ni Shane. Pagkatapos itong ilang ulit na i-revive, lumabas ang doktor sa ICU habang naiwan ang nurse para palitan ng damit si Shane at tingnan ang vital status nito. Stable na siya. Nagkaroon lamang siya ng curious. Nabigyan na namin siya ng gamot at anumang oras ay magigising na ang pasyente. Salamat, Dok. Pumasok sina Travis sa loob ng ICU. Paglabas ng nurse, hinawakan niya ang kamay ni Shane. Naroon ang mama ni Shane. Nakaupo ito at nagpahid-pahid ng luha sa mga mata. Hinawakan siya sa balikat ni Travis bago ito lumabas ng ICU. Mabuti, marahil nito na magkausap silang dalawa nito. Mahal na mahal ni Henry si Shane at ganun din si Shane. Madalas sila sa bahay, magkasama nag-aaral. Ilang beses na silang nag-break up pero nagkabalikan din dahil sa tulong ko. Tumawa ito ng payak.